Ayan, good morning po, magandang araw sa ating lahat mga kapambihira at sa lahat po na nagmamahal kay Lord Biel, kay Dave. Nandito po tayo ngayon. Meron po tayong special interview kay Dave. Heart to heart talk po tayo mga kapambihira. So, ano po ito kasi requested po ito ng mga mga viewers po natin and also ng mga supporters ni Dave. Kaya po tayo nandito ngayon mga kapambihira. So, huwag na po natin patagalin. Kakamayan ko muna si Kuya Dave. Welcome sa ating channel na Brother Jose. Nagkausap na po kami ni Kuya Dave kahapon pa. So, marami na kami napagpentuhan. Pero gusto po namin i-share sa inyo yung aming heart-to-heart talk. Ito po, impromptu po ito, mga kapambihira. Impromptu po ito. Wala po itong script. Wala po akong kodigo na babasahin sa mga questioner sa kanya. Kung ano lang po yung mga gusto kong itanong na nasa isip ko, yung parang kwentuhan lang po ang mangyayari dito. Hindi ko siya tawag doon. Kinakabahan ako kay Kuya Dave. Si Kuya Dave po is nakilala ko siya ngayon lang talaga personally, kahapon, simula lang kahapon. So, nakita ko si Dave ay isang mabuting bata at strong ang kanyang personality, mabait na bata. And huwag na po natin patagalin. Kamustahan lang po tayo muna mga kapambira dito kay Kuya Dave. So, Kuya Dave, as of now, kamusta ka ngayon? So, thank you kuya. So, gusto ko lang pong batiin sa inyo ng magandang umaga po sa buhay ng bawat isa. At happy Sunday po pala sa inyo lahat. At ayun, gusto ko lang po sagutin yung tanong ni Kuya BJ na kamusta ako. Siyempre, una-una sa masaya. Masaya ka ngayon? Masaya po ako dahil nandito ako ngayon. Like, kasama ko si Kuya BJ. Kumbaga, sabi ko nga po kahapon sa vlog Ninang Days na parami magkapatid. Okay. Parami magkuya. Ano pa rin yung bonding namin. Kumbaga, hindi na nawawala po dun yung mga kulitan, di ba, pre? Pagka talaga may kulitan tayo. Pero, ano pa rin yung limitation natin. Pero kung tatanungin niyo po ako ngayon is yung kung ano pinaramdaman ko is masayang-masaya po sa akin. So, in overall, from 1 to 10, masaya ka talaga sa... Ako po, 11 po. 11? Grabe. Grabe, 11. So, lagpas pa po sa 1 to 10 yung kanyang rate, mga kapambihira. Yun talaga yung una natin gustong itanong sa kanya. Kamusta siya? Kasi maraming nagko-comment na sana hindi pagsisihan ni Kuya Dave yung kanyang piniling desisyon, sana hindi siya nagkamali. And nakita ko naman po na yung kanyang desisyon po is hindi po siya, walang regrets, no regrets, di ba Kuya Dave? So, yun po mga kapambihira. And then, ito, seryosong tanong to mga kapambihira, tatanong kay Kuya Dave. Medyo direct to the point na tayo, wala nang paligoy-ligoy pa. Hindi naman kita binigyan 'di ba ng mga tanong na ito pag-aralan mo sagutin. Hindi, wala pong ganoon mga kapambira kasi busy po kami. So, nagkakakwentuhan po kami na found out ko na talagang si Dave is parang natural na ordinaryong kabataan. Hindi siya kakaiba sa mga ordinaryong kabataan. Hindi po siya kakaiba. Natural na kabataan. Opo, walang hindi common na kabataan na merong kakulitan. Mas siya jolly po siya, na found out ko jolly siya. Nagulat nga pa ako sa attitude niya na ganoon pala siya, masaya pala siyang kasama. Palabiro po mga kapambihira. And then, common sa isang teenager na katulad po niya na nasa ganyang edad. So, ito yung tanong ko, Dave. Malalim tong tanong na to ha. At sana maging rin yung sagot mo dito. Alam ko naman na yung sinasagot mo is totoo, nanggagaling sa puso mo. Nagwa-wonder lang ako, Dave, kasi sa kabila nung sabihin na natin na, 'di ba? Maganda naman yung buhay mo doon sa kanila. Ito po ha, lang po to. Hindi na po natin masyadong papahabain pa yung issue kasi marami na pong vlog, marami na pong live na nakakapagsalita na rin po si Kuya. Nagwa-wonder lang ako talaga. Ito yung personal kong tanong ha. Nagwa-wonder lang talaga ako. Meron pa bang ibang dahilan na nagawa mong iwanan yung buhay mo doon at umalis ka doon na ang dala-dala mo lang isang bag lang? May dala ka naman pala. To clarify po, may dala po siya isang bag na gamit niya. Meron pa bang ibang dahilan na kaya ka umalis doon bukod doon sa mga sinabi mo nung una? Meron pa bang ibang dahilan? Kasi ako nag-iisip na sa kabila nung ayos at nakikita namin na maayos, tapos yun nga, nagbigay ka ng statement na ganito pala yung behind the camera. Meron pa bang ibang dahilan bukod doon kaya ka umalis? Actually, na ibang dahilan. Pero sabi nyo nga po kanina, na yung nakikita nyo, maganda yung buhay. Oo. Kasi actually, ang camera lang. Oo. Siyempre, dun naman, di mo lahat na videoan. Mas more on, mas na-focus yung off-cam. Okay. Diba?
Kaya siguro ang sagot ko yan sa tanong mo is kumbaga yung para sa akin personal to na yung personalities ko. Wala ng privacy. Okay. Diba? Kumbaga lahat naman tayo gusto natin ng privacy, sino bang hindi? Tama. Diba? Gusto ko lahat may privacy ako. Gusto ko ganito. Ayoko lang yung parang okay lang sa akin i-vlog nyo, okay lang sa akin na video nyo. Pero hindi doon na kayo pupunta sa point na doon na ako. Okay. Kumbaga yung mismong privacy ko na tinatago, bubuklat nyo. Nasasapawan na yung saka karapatan din ng tao. Diba? Naniniwala ko lahat ng individual may karapatan sa privacy. Kung tayong dapat, ganun tayo. Kumbaga, siguro mas piliin lang natin na yung pag-alam nating sobra, iwasan na. Okay. So, kumbaga, siguro yun nga, sabi niyo po kanina na hindi niyo po nakikita yung mga likod ng camera. Basic statement ko, kung di man sila maniwala, or may mga taong may mga naniniwala, is nasa kanila na po yun. Choice nila yung kung maniniwala sila sa akin o hindi. Basta ako, naano ko po sarili ko na inailabas ko kung ano yung akin. Okay. Inilabas ko kung ano yung dapat kong ilabas. Opo. Ayan. So, kaya naman ako nandito kasi I am fully convinced na yung mga statement mo nga, merong pag-confirm sa kabilang panig na kaya ako naniniwala na yung mga sinasabi ng bata, sinasabi mo is totoo. Kaya ako, although natotoo lang talaga, kilala lang kita sa social media, pero yung personal knowledge, wala nga tayong ganun. So, kaya nga ako pumunta ba dito para makadaupang palad ka din. And then, magkaroon ng personal knowledge dun sa mga bagay-bagay na maraming tanong na nabubuo, napoformulate sa social media, maraming bashers, marami rin nagsusuporta. Kahit nga po yung nagsusuporta, nagtatanong din talaga ng ganun. Ano kaya yung talagang dahilan ni Kuya na nagawa pa niyang umalis? So, yun, nasagot mo naman, bukod dun sa sinabi mo na sasaktan ka, tapos na merong masasakit na salita, nararanasan mo doon. And then yung privacy, yun yung pinakang second concern mo na parang gusto mo ng normal na buhay. Tsaka naano din po, di ba, nung sumana palag po na vlog. Kasi may yung pants ka nung may butas. Tapos parang pilit nila binablog. Yung pants mo may butas, binablog pa? Binablog po ako nun, may pants yung butas, pakita daw. Kailan yun nangyari? Last year pa po yun. Last year? Ay, bali grade 10. Last year po, last 2 years. So, syempre, normal naman yung isip mo. Di ka naman na, ba't pati ba yung... Kailangan pati yung pants ko, bibidyo mo may butas. Sino bang tao ang hindi ma-open sa ganun? Siyempre, kahihiyan mo na yun Siyempre, kahit po, siyempre, nahihiyan na po ako. Siyempre, para dahil marunong naman po makasama, ginagawa ko na lang din. Pero kahit ganun, siyempre makakahiya. Deep inside, nahihiya ka na. Po. Diba, sabihin mga klase ko, butas pala yung pants mo, ba't di ka bumibili? Ba't ganito, ganyan, di ba? Kumbaga, kung talagang matalino kang tao, mag-advance ka mag-isip kung talagang totoo ba yung nakikita mo or yung mga ganun. Kumbaga, doon lang po ako na kasi pag butas na short ko, pinapakita. Pati pa yun, sasama. Tama po ba napakita nyo yung ganun? Diba? Hindi naman tama yung ganun. Ayan pala. So, nakakaramdam ka talaga ng, parang nahihiya ka na sa mga nangyayari dahil parang over na yung ginagawa sa pagbablog. Okay. Actually, dapat nga habang tumatanda ako, dapat mas nagiging sila. Kumbaga, mas niniiwasan nila ako sa social media. Mas nagiging maingat. Di ba dapat ganun po? Kasi pag tumanda ako, what if may masabi sila na hindi maganda? Or may magawa sila na hindi maganda? Anong dating ano pong labas sa akin, di ba? Tama. Kumbaga, dapat nga pag tumatanda ako, mas bawasan ko yung pagiging ganito ko sa bata. Okay. Bawasan ko yung pagkikipag-vlog ko sa kanya. Okay lang yung level, okay lang po. Pero yung personal na vlog, iwasan ko to kasi syempre, kung sino-sino na po yung nakakasalamuha ko Okay. Hindi na po ako nandun lang sa bahay. Kung sa bahay lang po, walang problema. So, tanong ko lang, yung mga bagay ba na yan, nababanggit mo ba yun sa kanila nung time na nandun ka pa? Actually, hindi ko na po minabanggit Kasi ako po yung tao na hanggat kaya kong iwasan. Iniiwasan ko. Nakikisama ka na lang? Opo, kumbaga syempre nandun pa rin po yung respeto. Kumbaga ako po yung tao na, sige na, kahit bahala na. Basta hanggat kaya ko pong iwasan, hindi ko na po sinasabi. Hanggat kaya ko pong parang pagtiisan. Okay. Ayun po mga kapambira, ngayon ko lang po yung nalaman na kasi yun nga, and besides po, yung mga nangyari po ngayong mga pagputok na mga kung ano pong issue ang binabato kay Kuya Dave, sabi ko, private matter na po yun ng bata na hindi na dapat nilalabas social media and irrelevant na po dun sa issue na umalis si Kuya Dave sa may kadahilanan po na which is na-confirm ko naman na hindi napatunayan ko na hindi ka talaga nagsisinungaling kaya ka umalis. So, ayun, at least nasagot na po natin yon. And ano pa ba? Ang itatanong ko pa, mag-iisip pa ako kasi
Actually po talaga, impromptu po ito eh. Wala akong listahan. Siguro sa sunod magkakaroon ako ng listahan. Pero di ko alam kung may susunod pa eh. Kasi bukas po is babiyahe na tayo pa uwi. So kuya, kamusta naman yung ano mo ngayon? Yung, kumbaga, yung damdamin mo ngayon bilang dumadanas ng issues, ng pagsubok sa buhay. Kasi nakikita ako parang wala siyang problema. Pero seryosong usapan. Kamusta kuya? Ano ba talaga? Yung emotions mo ngayon, okay ba talaga o pinipilit mo na lang na ipakita sa mga tao na okay ka? Actually, yun po yung parang hinahanga sa mga kaibigan ko. Siya po sa mga hinahanga nila. Sabi nila po sa akin, lapit po, Dave. Sabi ko, ba't daw, alam nila marami ang problema, ba't daw parang tawa lang ako ng tao, parang masaya na sabi ko sa kanila. Si Boy, pagka parang, ako siya nag-open na po ako sa kanila. Sabi ko, totoo yun, pagka talaga sobrang sakit. Siyempre, bilang ako tao, may dignidad din ako. Siyempre, tao ako, may nararamdaman din ako. Hindi ko naman, hindi ako yung tao na pusong bato, sabi ko sa akin. Kaya yun, siguro Boy, so, parang kung yun yung magiging magiging inspiration ko, yung kahinaan. Kung manguna sa akin is kahinaan, kahiyan, yung mga negative thoughts, siguro Boy, patay na ako ngayon, baka totoo lang. Oo nga eh. Kasi mahirap talaga yung pinagdadaanan mo eh. Pero po talaga sa akin, siguro Boy, kung inisip ko mga negatives, baka patay na ako ngayon. Kung na-overpower ka ng mga negatives. Di ba? Kaya sabi ko na, ako yung, sabi ko, binigyan ko rin po silang advice kahit ako po yung may, sabi ko kasi siguro yung mga problema nyo, wala pa sa kalingkingan ko pa lang. Sabi ko, ginanong ko talaga sila. Kasi sabi ko sa kanila lang, yung kahit gano'n man kasakit yung nangyayari sa akin. Ako po, sobrang sakit talaga. Kung gusto mag-aamin ako, sobrang sakit po talaga. Kung pwede lang, umiyak ka ng umiyak. Kung pwede lang po umiyak, iyak talaga. Pero, bakit ko kailangan pagsiyangan yung oras kung wala naman palang kwentang bagay? Yun. Napakagandang po. Negative lang naman po yan eh. Nangunguna pa sana sa positive. Diba? Nandun po ako sa part na gusto ko, kumbaga ako yung tao na advance mag-isip. Gusto ko, pagka nagkaanak ako, ayoko ng ganito. Naranasan ko na, ba't ko pa ipaparanas sa kanila? Diba? Sila po sabi nila, naranasan nila na, ba't pinaranas pa rin nila sa akin? Diba? Ako po yung tao na, kapag may mga kaibigan ako, Boy, gilan nyo, tama yan, hindi maabuti sa inyo. Ako po yung ganun, pero, kung sa totoo lang talaga, kung titignan niyo po talaga, sa puso ko, sobrang sakit po. Sobrang durog na durog. Durog talaga po. Kumbaga, pero dahil yung mindset mo, yung ideology mo na positive thinker ka, ayoko po yung... Dinidisregard mo na yung mga negativity. Oo. Okay. Kasi pagka inisip mo yung negative, tatanda po kayo. Totoo po yun. Totoo po yun. Pagka sabi nga po nila, pag hindi ka lagi nakangiti, tumatanda po yung tsura nyo eh. Kaya nga eh, parang napansin ko sa'yo, parang wala kang problema pinagdadaan. Pero kung sa totoo lang po talaga, marami akong mga negative thoughts. Pero ayoko pong labanan. Yun, saka advice ko rin sa'yo talaga, tama yun, dahil alam mo rin naman na never entertain the negativity kasi yan yung magpapabagsak sa'yo eh. Na, yes, marami nang negativity sa labas, tapos papapasukin mo pa sa loob. Ayun ang problema. Kaya yung binigay police station sa box. Sabi ko, pag nandun kayo sa loob, puro negative yung nakapalibot. Hindi kayo lalabas. Okay. Talagang, walang mangyayari. Kumbaga, kung ano yung nasa loob na yun, hindi yung mabalot sa isip mo. Okay. Kumbaga sa itim, wala kayong ilaw. Ganun po yun. Ayos ha. So, naisip ko lang bigla, dun sa mga, kasi, balikan ko lang ng konti yung, kasi nabanggit mo na sa live kagabi yun, about sa mga gamit mo, etc. Ano yung damdamin mo dun? Kung sakasakaling maibalik ba yun, or kung sakasakaling hindi na maibalik, anong pakiramdam mo dun, Dave? Kasi, sa tingin ko, may pagpapahalaga ka dun kasi bigay yun ng mga tao nagmamahal sa'yo, di ba? So, ang nakikita po ng karamihan, nakikita nila parang wala kang pakialam. Pero ano ba talaga yung totoo? May pakailam ka? Concern ka na mapabalik pa sa'yo? O ano? Actually po, para sa akin, lahat ng mga bagay, pinahalagaan ko po. Totoo lang. Okay. Ako po yung tao na kapag binigyan mo ako ng isang damit, makikita mo araw-araw ko po suot. Para... Totoo po yun. Okay. Kahit yung damit kong butas, sinusot ko pa rin po. Okay. Kasi ayoko siyang itapon. Okay. Ayoko siyang itabi. Hanggat magagamit ko, sinusuot ko. Ganun po ako, kumbaga, hindi ko lang po nilalabas yung mga mahal, yung mga... Nilalabas ko lang po yung may pictorial lang, may special occasion. Occasional, Ganun lang po, pero yung mga, kunyari, bibigyan niyo po ako ng binyos ng damit. Paborito mo. Ito, regalo po sa akin to. Di ba? Ako po yung tao na, regalo sa akin to. Gusto ko yung pakita sa kanya na sinusuot ko po araw-araw. Okay. Tsaka sa mga nagsasabi po na wala po parang inisip ko na, hindi ko pinapalag kasi hindi ko kinukuha.
Kumbaga, tababalik ko po yung tanong. Tatanungin ko rin po sila, ibibigay po ba nila? So, kahit pa paano, talagang hinahangad mo na makuha mo yun para for the sake na yung mga nagmahal sa'yo, maramdaman rin nila na mahal mo sila kasi nagkikare ka dun sa bigay nilang bagay. Yun na alam po yung way ko para mapakita ko sila na mahal ko sila eh. Yung pag-carry ng gamit na binigay nila sa akin. Yun. Ganun po. So, worst comes worst. Halimbawa, worst comes worst, talagang dumating sa point na hindi na yun mapapunta sa'yo. Anong magiging pakiramdam mo doon kung sakasakali? Sa akin po, wala problema. Mabilis pong bumili ng mga gamit, pero iba pa rin yung effort. Siyempre yung effort na binalot po nila yun. Pinadala nila yun. Binigay nila yung para sa iba pa rin yung pag nandun. Kumbaga, ma-feel mo pa rin sa isang tao na masasaktan siya kapag hindi mo siya pinakita na gano'n. Kunyari, kayo po, binigyan niyo po ako ng damit. Pinabayaan ko lang po, nilagay ko lang po din. Siyempre, ma-feel niyo po sa na bro naman to, ba't parang wala siyang emotional intelligence. Hindi niya ma-feel yung ano. Yan, kasi nakikita ko sa community nila and then sa community ko din, may mga basher na sinayang mo daw yung ganong pagkakataon, opportunity, tapos sana daw, di ka daw nagkamali. So, nakita ko naman sa sagot mo kanina na ano ka naman no regret sa ano mo. Tapos nagkakamali sila ng akala na para bang minsan ginajudge ka pa na ito na yung itsura mo ngayon, tapos ito yung itsura mo dati, ginawa ka na daw dugyot. Pero nagkamali pala sila. Napatunayan ko na nagkamali sila kasi hindi, iba si Dave talaga is kumbaga yung decision niya nanggaling sa puso niya and then siguro pinag-isipan mo rin naman nag-isip ka rin naman na ng maayos and siguro pinagdasal mo rin yung decision mo bago ka umalis talaga, di ba? Yes. So ito pa yung tanong ko. Nung time ba na nandun ka talaga sa kanila? Kasi may nabanggit ka sa vlog mo kasi na may nabanggit ka sa live mo na inaalagaan ka lang nila for content. So ako, ina-interpret ko yun na nasabi mo lang yun ngayon. Pero before, I don't think na nararamdaman mo yon. Yun yung interpretation ko doon. Ano ba talaga yung reality doon? Kasi sinabi mo na inaalagaan ka nila kasi kino-content ka nila. Pero that time kasi nakikita ko na maalaga talaga sila and then minamahal mo rin naman sila as a parent. Ano ba talaga yung reality doon? Ngayon mo lang siya na-found out o before nung nandun ka pa talagang you love each other naman? Anong reality doon? Sa akin po siguro, kaya nasabi ko po yun kasi totoo. Kasi totoo. Naramdaman mo, okay? Kasi ganito po yan parang sa aso. May ginagawa siya yung benefits, may ginagawa ang benefits sa kanya. Okay. Ang ginagawa niyang benefits sa'yo is binabantayan ka niya. Binabantayan niya yung bahay mo. Tapos? Ang ginagawa mo sa kanya benefits, pinapakain mo siya. Inalagaan. Pinapaligo mo. Same thing lang sa amin. Diba? Benefits po niya sa akin is inaalagaan niya ako, pinapaligo, pinapakain. Ang benefits ko po sa kanya is what? Is magbigay ng content. Nag-vlog together. Ganun po yung, kumbaga, parehas kami is mayroong benefits sa isa't isa. Okay. Hindi lang po yung ako meron, hindi lang po siya. Dalawa po kami meron. May impact kami parehas. Yes. So kumbaga, lahat, yung kabilang partido, saka ikaw, importante doon sa ginagampanan sa loob ng bahay. Okay. Saka sa social media. Sa social media din. Ganun din yung, kumbaga, sige nga, kung hindi ako content, tingin niyo po ba nasan ako? Okay. Sige po. Kung hindi niyo po i-vlog ngayon, since 2020, nasan po ako? Kung hindi niyo po i-vlog since 2020 hanggang ngayon, nasan po ako? Nasa kanila po ba ako? Oo. Di ba? Nandun po ba sa kanila nun? Kung ba-vlog, syempre matik na i-vlog nila ako 2020. Sabihin, balik po tayo ng 2020. Binalag po nila ako, pinilit po ako sumama. Pinilit po ako, sumama po ako nun. So, the rest of that year, is binablog nila ako. Pero ang tanong ko po sa inyo, kung wala na po ba ako doon, tingin nyo, iba-content pa po ba nila? Hindi na. Di ba? So, ang benefits ng pagkasama natin is for content. Okay. Pinapakain niya po ako, pinapaligo niya po ako, pinapaaral niya po ako. Kahit pero basta ang goal ko lang po is yung bigyan sila ng maganda. Yun lang. So, in return, nakikipag-cooperate ka sa kanila? Nakikipag-cooperate din po. Kumbaga, syempre nandun pa rin po yung love. Di ba? Syempre, 5 years po yun Love po yung may feelings talaga. May love talaga. Wala na doon pa rin yung love. Syempre, father and son. Sabi. Okay. Pero kung parang nafe-feel ko po kasi na parang for content lang ba ito? Goods lang po ba kami sa harap ng camera?
Kasi may times po na gano'n na pagka nasa harap po kami ng camera, goods po kami. Okay. Pag walang camera? Pag walang camera, hindi na po kami nagpapansin. Tingin niyo po ba? Nung time na nararamdaman mo yon, naiisip mo na yan, yung mga bagay na yan, na for content lang? Yes. Kasi, dapat kung ano pinapakita mo sa off, ganun papakita mo sa off. Di ba? Tama po ba? Oo, dapat. Kasi dapat tanong po tayo, wala pong plastikan. Kasi, okay, kasi iba yung, so naramdaman mo na iba yung alaga ng may camera, iba yung alaga ng okay. Pero dahil nagre-respeto ka, nagkikipag-cooperate ka sa... Cooperate pa rin po. Kaya sabi ko po ng kagabi na, kahit sa bangka, talagang gawin mo yung role mo. Kung hindi ka pansinin, mag-sorry ka pa rin. Diba? Ganun po yung sinabi ko. Kasi ayoko pa rin po lumabas na parang mataas na mukha akong tao. Di ba? Ayoko na po ng ganun na basahin kasi pagka ganun yung nasasabi sa akin, parang ako na po yung nasasaktan eh. So... Ang hirap naman po. Ayun. So, naging klaro sa atin mga kapambira na yun pala yung pakiramdam talaga ni Dave. So, at least, pero sinabi niya na meron siyang love. So, sa tawag doon, yung nalimutan ko itatanong ko kanina. Ito yung chance kasi na, ito yung chance na kahit papaano, may mga nanonood sa akin na meron tayong mga ibang issues na nakaklarify, although nakaklarify na sa mga live, pero parang nangyayari kasi parang biruan na lang ang nangyayari. Nagtatawanan tayo, na minamasama nila na parang ang yabang na daw ng dating mo. So ano ba talaga? Yumabang ka ba talaga, Dave? O yan talaga yung tunay mong attitude? Actually po, pag inabay, sabi niyo nga po na parang tinatawanan na. Oo, tinatawanan. Kaya nga po gusto pong ibalik yung tanong niyo kanina. Na talagang may problema po ba? Kasi kung di ko tatawanan yung mga problema ko, ano po mangyayari sa akin? Ayun. Di ba? Kumbaga, ito lang po yan. Yung mga tanungan niyo po, tsaka yung mga tanong nila, pwede po natin ipagsama. Tanong po nila kung talagang seryoso ba ko, yumabang po ba ako? Na ganito, ganyan. And tanong niyo po kanina sa akin kung talagang may problema po ba ako, parang di nyo nakikita kasi lagi ako masayahin. Di ba? Kung mapapakita ko po sa kanila na malungkot ako, na apektado ako, talo ako. Ayun. Kung yun po ipapakita ko. Kaya never ko po ipapakita sa harap ng tao kahit kaninong tao na hindi ako apektado. Kahit nga po kahit dalawa lang po kami, hindi ko po pinapakita apektado po ako sa mga nangyayari. Totoo po yan kahit sino, kahit mga ninang-ninong ko po. Yan, alam po nila. Totoo, alam po nila, mga ninong-ninang ko, mama sa sila. Alam po nila kung paano po kakulit. Talagang binibiro po sila. Kumbaga, andun pa rin po yung kinukulit ko po ba? Nakita ko nga yung pagiging jolly mo. Nakikita ko na ginaganon ko. Natural sa'yo yung mga ganun eh. Ayoko po yung parang darating sa point na malungkot ang buhay. Malungkot ako, tapos malungkot na nga yung... Kumbaga, kaya sabi nga po, gusto ko lang i-clarify na kung talaga yung mabang, hindi po ko yung mama. Okay. Humble lang po ako palagi. Wala po akong niyabang. Di po ako nagyabang, wala po. As in, wala. Kung talagang nakikita nilang tumatawa-tawa kami. It's my personality. Okay. Hindi ko po pinapakita sa tao na apektado kasi alam kong talo ako pag pinakita ko sa kanila na apektado. Ayun nga. Kumbaga, ginagawa mo yung pinapakita mo yung ganyang attitude mo para hindi ka rin maapektuhan kasi ikaw lang man talaga yung maapektuhan. Kasi ang pakit naman po sa part na may problema ka tapos kasabayan mo yung problema mo ng lungkot. Hindi naman sila yung maapektuhan kundi ikaw pag nagpadala ka diba? Kaya ang pakit naman sa part na apektado nga yung personality mo. So, sasabayan mo pa ng lungkot. Kumbaga parang sa akin naman po, anin ko yung ganun kung talagang ba't di ko nalang tusan napansin yung mga oras na kailangan ko. Okay. So, ito maging maging specific lang ako dun sa mga, kasi nung time na umalis ka, hinahanap ka daw nila, Tess, and then nagparala-live na sila, tapos nagsalita ka yung about sa kidnapping, pero and then ang follow-up nun, nag-live kung na anong issue yung binabato sa'yo, na kesyo nagsisinungaling ka daw, etc. Anong naramdaman mo nun na although may narinig na ako na sinabi mo sa live before, pero gusto kong klaruhin ngayon. Ano yung naramdaman mo sa kanila anong ina-expect mo sa kanila na magiging sagot nila dun sa statement mo na ni-release? Ano yung ina-expect mo sa kanila na magiging reaction nila? Kasi nagsabi doon sa live mo, nagsabi ka lang naman ng totoong dahilan sa vlog mo. Ano po yun? Anong ina-expect mo na magiging sagot sana nila? Ang nangyari kasi, nag-live sila, including the reactors. Anong pakiramdam mo noon? And then, anong expectation mo sa kanila dapat? Para sa akin po, para sa akin lang po. Isa lang po Kasi bata sila.
Hindi, totoo. Totoo po. Totoo po. Okay. Yun lang po yun. Isa bata po sila. Bakit? Kasi, totoo na yung sinasabi ko eh. Literal na umamin na sila. Okay. Diba? Lahat ng sinabi ko po doon, inamin nila, kinonfirm. Narinig ko eh. Dahil parang taga-live-live pa sila na kung ano-ano. Okay. Tapos sasamahan pa ng malaki. Ibig sabihin nun, ako mag-isa, laban sa kanilang lahat. Okay. Partida, ako pa lang po mag-isa nun. Silang lahat na lumabang. Kinaya po ba nila ako? Na-depress po ba ako? Nagpakamatay po ba ako? Diba hindi? So ibig sabihin, kahit gano'n, kung talagang doble pa ako, dodoblehin pa nila kung gano'n sila kadami. Gano'n lang po yun. So, ang ine-expect mo dapat sa kanila hindi sila magiging gano'n? Ngayon na pina-expect. Kasi na-expect ko po ganito, na sila yung taong gumanda ng pangalan ko. Okay. Sila din ang nagsira. Ako hindi ko po sila siniraan. Sinabi ko lang po yung totoo. Kaya ka umalis. Diba? Sila din po yung unang nanira sa akin. Kasi ganito po yan. Before po sila mag-live 11 p.m., mga 10 or 9, nag-usap-usap na po si Mama at si Sir. Nagkausap na. Nag-usap na po. Sabi, tomorrow, magkikita po kami this place ng lunchtime po, lunchtime. Okay. So ako, si Sir, mag-agree. So okay na po. Biyaya na po kami ni Papa around 4 a.m. Papunta sa saan lugar yun? Papunta na po Manila kasi doon po yung meeting place. Sa Manila? Manila na po. Ano na po kami doon. Tapos yun po, nandun na kami. Inantay ko po sila doon ha. Inantay ko po sila, sabi po nila. Bigla pong 3 p.m. sinabi, doon daw po sa kanila. Biglang sila yung nagbago ng, yun pala yun. So kaya, tapos, yun po yung nagkainto si Mama at si Tito po rin. Kaya ang nangyari, nag-chat kaya na hindi na kayo makakapunta rin kasi wala man kayo sasakyan. Yun ba yun? Hindi po. Kasi may vlog sila na na hindi na daw kayo matutuloy na parang pinapalabas nila na kayo yung umurong sa usapan. Kami po ba umurong? Malino na nag-usap po kami, nasa Manila po. Ibig sabihin, ang totoo pala niyan, Manila yung unang usapan na nag-back out sila, ginawang Kahit gusto niyo po, magharap po kami ngayon. Tanong po natin kung saan unang meeting place natin. Ibig sabihin, sila pala yung nagpadalawa-dalawa. Di ba po? Okay. Tapos ganito po yan, sabi po sa amin ni Sir Coren, ano daw po na kapag daw po hindi ako pumunta kasi si Sir Tekram daw po, lagi pupunta sa Manila. Tingin niyo po ba, kasalanan ko pupunta siya ng Manila? Kasalanan ko po ba na siya yung araw-araw pupunta ng Manila? Which is naghintay naman kayo doon. Sa eksaktong lugar, eksaktong oras. Naghintay kayo? Naghintay po. Simula po 6 a.m. hanggang gabi nandun po ako. Yun lang. Eksaktong date, eksaktong oras, eksaktong lugar. Yes. Nagtagpo kayo doon sa... Nag-antay kayo doon sa tagpuan. Pero sila po yung disipot. Ang gusto po nila doon sa Candaba, tingin po ba nila pinanganak ako kahapon para pumunta sa lugar nila? Na which is may una na kayong usapan. Yes, may na doon na dapat kayo magtatagpo, bigla nilang binago. Diba? Ganun po yun. Kaya nga po, ba't parang lumalabas? Ako yung sumusunod sa usapan. Parang sinasabi kasi nila na nagsisinungaling ka doon sa arrangement ninyo na yun eh. Then sir, gusto mo pag nagkatapat-tapat kami, ako mismo magsabi kung saan kami unang magkikita. Totoo po, Kuya BJ. Hindi ako nagsisinungaling. Lahat na sinasabi ko po, tama. Okay. So, siguro, kasi, siguro naman may conversation kayo na pwede mong maipakita sa akin. Actually, hindi po ako si Mama po eh. Kay Mama mo. Si Mama. Hindi mo mapapakita sa akin. Try ko po ipakita sa inyo mamaya. Sige, siguro sa mga ibang live ko na lang, papakita ko na lang evidence na. Papakita ko na lang po yung evidence na ito talaga yung original na conversation, na ito yung meeting place, ito yung date, ito yung lugar na pag-uusapan nila. So, mapapanood out natin doon na hindi talaga kayo nagsisinungaling. Kasi grabe yung napapanood natin, marami silang explanation and propaganda sa social media na nagsisinungaling ka daw. So, kaya ako pumunta dito para malaman ko talaga yung totoo na kasi marami ring may sarili akong audience kasi tapos sabi nila hindi nga nila masyadong alam yung issue yung nangyari, so nakikinig sila sa akin and na concerned din sila na malaman yung totoo, and then yung mga supporters mo nakikinig din sa akin. Tapos may mga basher, normal, may mga basher, siyempre dinudumog tayo ng basher dahil nga sa mga propaganda sa social media. So, kaya tayo nandito ngayon to clarify things, yung ganyan mga bagay-bagay, At least, nalilinawan ako. Personally, naliliwanagan ako. Ito, impromptu po ito mga kapambihira. Wala tong script na Ako talaga, actually, I'm very thankful na dinidefend kita. And now, napatunayan ko na yung pagdepensa ko sa'yo, hindi ako nagkamali. Yes. Hindi ako nagkamali. Yun yung masasabi ko na hindi ako nagkamali. Kasi, pwede ka, sa buhay
kasi, buhay reactor or buhay content creator, pwede ka namang pwede ka namang maki-content eh. Katulad ng mga ginagawa ng iba dyan na content na ng content, makikisaw-saw sa issue, kahit hindi na importante yung katotohanan. So sa akin, importante yung katotohanan na hindi ako basta-basta sasaw-saw na wala akong pinanghahawakan na katotohanan. So, and before that naman kasi, base pa lang doon kasi sa mga statement ninyo may allegations ka, may pag-amin. So doon pa lang na-confirm ko na. Plus ngayon pa, na-confirm ko na ng personal, nakita kita, nakausap kita, ramdam ko naman na nagsasabi ka ng totoo. And sabi mo nga kanina, willing ka namang ipakita sa akin yung mga evidences na yun. So doon pa lang, fully convinced na ako na nagsasabi ka ng totoo. Ayun, ano pa? May gusto ka pa bang sabihin? Di ba nalala mo kayo mas sinabi yung mga kabilang kampo na wala daw mapapakita ng evidence sa pasa? Pasa? Oo, sa pasa. Nakita niyo na po ba yung evidence ko nun? Hindi pa. Okay. Pwede gamitin ko lang po yung phone. Papakita ko sa inyo na mabilisan. Sige. Kasi baka sabihin nila, wala pong pinapakita eh. Kasi wala po yung clarify Pwede ba natin ipakita yan dito sa vlog natin? Kasi po wala pong problema sa akin. Send mo na lang sa akin yan mamaya. Okay. Pero titingnan ko ngayon. Ayan po. Saan part yan? Dito po yan. Anong pinalo sa'yo dyan? Yan yung pinalo pa sa akin ng stick. Alam niyo po yung pinatutusok sa mga sa tanim. Kunyari sa palay, sa palaya po. Balag. Balag po ba tawag? Usually kasi tinutusok ko sa tanim kasi agriculture ako eh. Pag tinutusok sa tanim as balag or pagapangan. Yung pagapangan. Yun. Yung bilog na usually, makakapal. Malaki yan. Opo, yung usually, ganito yan kalaki or ganito kalaki. Kasi dapat matigas yun eh. Kasi kung stick lang yun, mababali po yun eh. Mababali or usually sila yung nasa taas as trellis, pagapangan. Pero yung magiging poste, dapat malaki. Yung paangat po yung mga yan. Poste yun. Ibig sabihin, nabivisualize ko, malaki talaga. Tapos, kaya pala nung sinabi niya na hindi yun basta stick, yun ay kawayan na matigas, buo. Na-confirm, totoo pala. Ano po yan? Ito po yung pinakwento, dito po yung mag-google. Matatawa po kayo. Basta natatawa po kasi inutosan niya po ako pumunta ng tindahan. So yan yung story nun bago nangyari. Yes. Sige. Dito siya po tindahan. Okay. Tapos, kasama ko po na si Albert Junior. Okay. Tapos, ito po yan. Inutosan niya bumili po ng burger. Burger. Okay. Sabi po ng tindera, or nakita na Luis, wala. So, pumunta po si Luis. Sabi ko, boy, saan ka pupunta? So, tag po naman si Boy. Sabi, pumunta ka, tatay daw. Sabi pa niya pasabi na, na walang burger. Okay. Kasi daw, bus na, sabi niya. Sige daw po. Sumunta siya. Siguro nakalimutan niya po sabihin. Okay. Siyempre, nagmamadali din po siya, alis siya. Nagmamadali. So, okay na naman po. So, okay na. Kala ko nasabi niya po. Eto na po. Bumalik na po sila na around 2 p.m. or 1 p.m. Bumalik sila sa bahay. Okay. Naglinis po kami ng motor. Okay. Nakita po kami ni Albert. Nang una niya pong sinampal si Albert. Walang sabi-sabi. Basta lang sinampal. Sabi-sabi. Sumunod po ako. Yung umilag po ako. Yung napaganon po ako. Wait. So, yung nangyari kay Albert, walang sabi-sabay nagkakarwash kayo ng motor. Bigla, saan naman si Albert? Dito po si Albert. Dito talaga? Dito talaga. Tapos, yung una, sa sampali po, hinilag ko pong gano'n. Dito po ako tinamaan. Hinaraan mo ng kamay. Kasi yung pangalaw po, dito na po ako tinamaan kasi gumanon po ako. Bale, dalawang beses pa yung akin. Yun bang pagsampal na yun is first time yun nangyari o madalas yun nangyayari? First time lang po yun. First time yun. Tapos, di nakita niya na po, di okay na. Nakita niya po yung tubo, yung kawayan na malaki. Yung stick na hinagot niya pong gano'n. Tapos? Tsaka niya po pinag-ampulas ni Albert. Si Albert ang tinamaan? At tsaka po ako. Tinamaan ka? Yan na yung pinakita mo pa sa akin? Dalawa po yun eh. Yan na yung pasa na pinakita mo sa akin. Walang sabi-sabi kung ba't kayo pinapalo? Wala na po. Sabi niya, ba't daw kayo di kayo nagsabi sa akin ganito, ganyan. Di daw kayo nagsasabi sa akin. Antayin niyo makawi mamaya. Sabi niya pa pong gano'n sa amin. May second batch pa yun? Pero di na po ako yun, Kasi di na po umuwi. Search po ako eh. Di ka na umuwi. Tapos, search po ako. ka na? Umuwi po ako. Nasa taas na siya. Tulog na siya. Umuwi ka. So, humupa na yung issue na yun. Hindi na niyo pinag-usapan yun. Yun din po yung pumunta si Papa nung nagpapagupit sa SM. Pinapunta po. Kasi sobrang sakit po ng dito ko. Nagsumbong po. Hindi na niyo pinag-usapan ng personal yung magtatayon. Hindi niyo pinag-usapan. Hindi na po. Pagkagalit po siya, hindi niya po ako pinapansin. Tapos, papahupain lang yung away din niyo. Ganun lang. Walang sorry. Hindi ka kinakausap. Walang ganun. Aantayin lang na magkapansinan, gano'n? Oo. Ganun po yung nangyari nun. Kaya natawa nga po ko dahil sa burger, Pero yung pangyayari na yun, kailan nga yun nangyari? Din po yan, last year lang po. Last year lang yun? Ibig sabihin, binata ka na? Po, 17. May motor ka na nga pala. Naglilinis ka ng motor eh.
So, yung pagpalo na yon, first time yun nangyari, nasundan pa ba yan o hindi na? Ay, hindi na, mga banta na po, amba-amba. Mga amba-amba na lang, yung sinasabing kung anong madampot, maamba talaga sa'yo. Kasi ganito ba yan, hindi rin po ako natatawa eh. Binigyan niyo po ako ng privacy para gumamit ng gadgets. Okay. Kasi baka mabukas niyo po. Okay. Tingin niyo ba tama po yung ganun? Like, gusto niya makita yung gadgets mo? Gusto niya makita. Sabi ko, para saan po? Okay. Kaya parang gusto ko makita. Sabi ko, mga po, privacy ko po yan. Oo, privacy mo nga yan. Sige po kung kayo. Kung talaga... Maliban na lang kung willing ka siguro ipakita sa kanya, pwede. Pero dahil ayaw mo, pinipilit ka. Kumbaga, wala na po siyang magagawa. Kunyari, ako po, kunin ko yung cellphone. Okay. Di ba? Kung magpapalang post niyo kung ayaw niyo, di okay lang po. Pero kung pumayag ako, okay lang. Okay lang, di ba? Pero kung ayaw ko po, privacy ko na, wala na pong magagawa. Karapatan mo yun eh. Opo. Di ba? Tapos tingnan mo na, sabi na mo sa akin. Mayroon ko siyang mug, sa Starbucks. Okay, mug ng Starbucks, malaki yun. Ganito yung kalaki. Yung malaki. Oo. Eh, ako yung siya tuloy. Bubuksan mo to, babato ko sa iyo to. Abing ganun. Oo. Kaya ako po, inantay ko bumato para lumayas na ako. Ito na po hinaantay ko eh. Para lumayas na, kasi di mo ito binato eh. Okay. So, kailan nag-ship yung ganong samahan ninyo? Kailan nagbago yung ganong samahan ninyo na, kasi sabi mo, 16 years old ka na nung mangyari yan? 17. Kailan naging ganon yung, kasi sa mga content naman ninyo, hindi naman namin nakikita ang ganon. Kailan naging ganon? Simula ba o nung nag-17 years old ka lang? Hindi mo, tagal na rin pong ganon. Matagal lang ganon. Ganon talaga yung pakikitungo niya sa'yo? Ganon yung pagdidisiplina niya? Walang salisalita? Basta lang... Oo. Tapos yun po yung sabi kasi. Yung pangalawa na po yun, yung bangko naman. Doon din po yun sa gadget. Bangko ha? Hampasin ka din ng bangko? Pabato niya po sa akin. Yung isang ganyang bangko? Grabe. Nung pakiramdam mo nung time na yun? Sa akin po, nakantay ko lang po para makalayas na ako. Para may reason ka na para umalis. Tapos ito rin po yan. Ito dahil din po sa Sopas, nag-away po kami. 17 years old ka na nun? Ako po, 17 din. Okay. Dahil po sa Sopas. Okay. Kasi po, ano ba yan? Yung Sopas na po kasi, nagpaluto kami for 40 persons. Okay. So, okay, 40 feeding persons. Yun, feeding. Hindi po, ano po namin, group namin po sa church. Parang gatherings ano nyo? po namin, team building. Team building, po. Okay. Kasi diba po nung unang church namin, kaya ako po yung nag-design sa mga. Oo. Tapos, ito na ako, nagkaroon na po kami na, umuwi po ako, meron po kaming kalating kaldero. Okay. Ng Sopas. Siyempre, di pa namin naubos. Oo. Diba? So, pinauwi pa namin yung iba, ganito. Siyempre, expect ko po na pwedeng kainin sa bahay, kaya inuwi ko. Pwedeng ma-preserve, ilagay sa rep eh. Diba po? Pwede yan. Tapos, yung umuwi po siya galing mission, sabi niya po sa akin, tinago niya po ako, sabi. Huwag na yung magpapaluto ng sopas kung di nyo kayang ubusin, nagsasayang lang kayo ng pera. Ito lang po yung napaisip ko. Una po sa lahat, pera po ng church, funds namin, na naipon-ipon. Pangalawa po sa lahat, hindi po dapat pera namin, sasayangin namin. Kasi, pangalawa po sa lahat, pinagkasinupan mo nga eh. Tinake mo diba? nga eh. Diba? Tinakot po namin para pupunta yung mga churchmate ko doon. Siya yung pangkakainin namin. Okay. I-rep po namin. Nagpapataka lang po, bakit ganung bagay lang? Sobrang galit na po sa akin. Tsaka parang, ang init po agad ng ulo sa akin. Mainit na yung ulo. So, ano sir, ganun po talaga. Ang init po sa akin ng ulo. Hindi, wala pong pinapatakot, wala pa sinasanto. Kaya nung may binabasa ka na script na napanood ko, na sabi mo, nag-iba na yung kumukup sa'yo, nag-iba na yung dating tatay na... Yes. Yun pala yun. Actually, sinabi po na ng script, yun ako po gumawa. Ginawa... Di ba sila naman po, may script po sila na nagbasa? Wala namang problema, sa akin, walang problema doon pag may script. Kasi yun po yung guide mo. Oo, para hindi ka... Guide mo yun eh. Para maging precise yung video, saka hindi na humaba, saka wala nang may salay, hindi, mas maayos. Pero it doesn't mean na hindi yung galing sa puso mo. It doesn't mean na hindi yung galing sa isip mo, di ba? Yes. So, yun. Walang problema sa akin doon. Now, na-found out ko na kaya pala nasabi mo yun doon sa vlog mo na yun is ito yung totoong kwento na yun pala yung nangyari. Ayun pala. Yung naririnig-rinig ko na yun, sopas, burger, tapos yung pagsapak na yun. Kasi inamin naman niya eh, kaya hindi ako nagdalawang isip na sabi ko, may pag-amin eh. May pag-amin. Doon makikita nagsasabi, hindi po ako nagsinungaling. Talaga makikita mo sa kanila na sila is willing din. Okay. Ito pa, may naisip ako biglang tanong. Kasi, pinipilit nila na wala ka daw hiya or wala kang utang na loob sa point na naglayas ka na hindi ka nagpaalam.
Natatawa kasi ako doon. May lumalayas ba na nagpapaalam? Yung nga pala nasagot ko eh. Siya po ka nakakita na nag-live na nagpaalam. Oo. So, yung pag-alis mo doon, ginawa mong alibay si mama mo. Parang gano'n. Pero alam din po ni mama. Tama yung interpretation. Yes, ginawa mong alibay sa pagtakas mo. Pero alam din po niya, makasabi ko mama. Una po kasi ganito yan. Hindi po ako pinayagan, umalis po ng May 16. Po, May 16 po. Nakaplano na yun. Nakaplano na po yan, sabi ko. Pero matagal na po, sabi ko, yung una dito. Gusto ko na ako. Sabi lang ni mama, nandito na ganito. Tapos ganito. Sabi po, Papa, sabi ko, Papa, kumulis po ba ako dito? Kukunin mo ako daw. Sabi ko, may chance lang ako. Saan ako pupunta? Huwag na ako. Siyempre, iniisip mo rin yung titiran mo eh. Tapos sabi po ni mama, sabi ko, Ma, kunin mo ako dito. Sabi ko, magbabakasyon ako siya for 3 days. Tapos, pupunta na ako kay Papa, hininong. Okay. Pupunta na. Sige ka, basta kung di ka papahamak, kung saan mo gusto. Hindi lang ako, di na. So, sinuportahan ka din ni mama mo sa time? Kasi ayaw din po ni mama sa akin. Ayaw rin? Seryoso? Yes, ayaw din po. Bakit? Mama. Hindi ko rin po. Ayaw po hindi siya comfortable? Hindi siya comfortable. Kasi, ganito po yan. Meron po kami nung yung sa DSWD adoption paper. Okay. Pinipilit po niya pirmahan nila mama. Pinapapilit? Yes. Tapos, pinirmahan ni mama mo hindi? Ayaw niya? Bakit kaya? Ano kaya nakikita ni mama mo? Hindi ko rin po. Hindi rin alam mo. Hindi pa po makaka-part. Tapos yun po, hindi naman alam sa amin. Ang nagreso nga po, dapat di po papayagin na mulis na ako ng mag-isa. Gusto po niya may kasama ako. Sabi ni? Hindi Sir Tekram. Dapat ay tuwing alis ka may kasama ka? Opo, kunyari. Gusto po nila, pag pupunta ako ng Manila, uwian. Balikan lang? Balikan lang po. Hindi pwede magtagal? Hindi pwede magtagal. Pasama nga daw po sa akin sa kay August eh. So yung freedom mo as a teenager, yes, nawawala. Hindi po yung kasi, pag nag-asawa ko, tsaka ako magagawa yung mga pang-teenager ko. Tingin niyo mga puso. Saka besides, mama mo yun eh. Parang kahit magbakasyon ka doon ng 1 buwan, okay lang dapat yun dapat okay lang sa kanila kasi wala silang magagawa. Kasi magulang mo yun eh. Yun pala yun, mga kapambira. So, ngayon po, kasi iba yung personal na nakakausap natin si Kuya Dave. Iba yung pakiramdam. Saka nalalaman natin talaga na tayo, nadidiscern naman po natin kung siyempre nakikita po natin sa statement ng bata na hindi po nagsisinungaling yung bata, nagsasabi ng totoo eh. So yun po mga kapambihira, yung utang na inuulit-ulit nila yung mga nagsasabi po na dahil lang hindi doon nagpaalam ng maayos, wala na daw utang na loob yung bata, wala na daw respeto. Wala naman po lumalayas na nagpapaalam. Ay, gusto lang pa-clarify yun. Ano yun? Kaya po nila wala daw po utang na loob nung sabi nung lumayas. Okay. Yun na nga po yung time na mag-uusap po dapat kami. Okay. Kasi sila po yung nag-live agad. Yun. Diba? Yun po dapat yun. Na mag-uusap na po kami. Ano yun? Ito yung live nila ngayong gabi, kinabukasan dapat mag-uusap kayo? Apo. Pero bago po sila mag-live ng unang live nila ng gabi, nag-usap na po sila mama at Tekram. Nag-meet kayo kinabukasan? Pero, ang ginawa po nila, after po nila mag-usap nila mama, nag-live na po agad sila. Ay, doon pala, kaya pala eh. Kasi... Tignan nyo nga po, di ba dapat maayos na yun? Doon na po matatapos. Kasi sila po nag-live agad. Dapat, nag-live sila after mag-meet ninyo. Yes, yun po dapat. Kasi hindi. Bago po mag-meet and after ng usapan, ba nasa gitna, doon po sila nag-live. Yun, kumbaga, nasira or na-interrupt yung magandang usapan dahil dun sa live na yun, na supposedly, dapat kinabukasan, mag-meet kayo, and then later on, saka na lang sana sila nag-live kung anong resulta ng pag-uusapan. Okay lang, hindi walang problema. Okay. Yun pala yun. Di ba? Tama mo ba? So, paano po na nasabi na wala akong utang na loob? Sila yung gumawa ng paraan para mawalan ako ng utang na loob sa kumbaga, naano ko na rin naman yung utang na loob na yun, nabanggit ko na rin yan na may limitations lang yung utang na loob eh. Paano kung nadideprive na yung justice, pagpapalit mo pa ba yung utang na loob? Saka yung sa katotohanan na nadideprive na yung katotohanan, utang na loob pa rin ba ang isipin mo? Hindi na. Diba? Diba hindi na? Nagigets mo naman yung point na yun. Alam ba, inalagaan ka, utang na loob mo yun, pero minaltrato ka naman, utang na loob pa rin ba ang isipin mo? Or justice pa rin ba? Meron kang kailangan justice na makuha, utang na loob pa rin ba yung isipin mo? Di ba hindi na? So, yun po yung situation po ni Dave na nakita ko. And lastly na lang, medyo mahaba na to. May part 2 pa po ito mga kapambihira. Hanggang nandito po ako. Siguro hanggang bukas nandito ako. Samantalahin ko na walang pasok si Kuya Dave ngayon. Ano na lang, ano pa ba? Wait lang. Isip lang tayo. Meron ka pa bang gustong linawin na sa mga bagay-bagay? Wala na. Nasabi mo na sa live kagabi, Sabi mo na.
So, sa ultimatum na binigyan nila sa akin. Yung ultimatum? Pagbibigyan ko din po sila. Sa place po, basta, kahit sila naman mag-set ng place, wag lang po sa Candaba at sa Mabalacat. Gusto mo talaga ng closure? Seryoso ka talaga doon? Kahit usapang lalaki na lang, na mag-meet kayo sa isang place, walang mediator, mag-uusap lang kayo, heart to kayo, kayong dalawa, para magkaroon lang ng closure. And then, kung ano yung mapag-decide nyo doon. Tapos na yun, wala na. Basta, ang ano ko lang po, ang context ng pag-uusapan namin is about closure lang. About closure. Kasi baka marami na naman tanong yan. Maraming tanong na ano ba talaga yung dahilan. Ayoko nang balik-balikin yung mga tanong yan. Nasagot ko na po yun. Oo nga eh. Saka, nasagot mo naman na sa mga video, sa mga live eh. Nasasagot mo naman eh. Basta closure is closure. Closure yun lang yung magiging ano natin para tigil lang humipa, tigil na wala tayong connection sa isa't isa. Ganoon na po yun. Diba? So, ito na lang, lastly na lang. Siguro, nakikita ko naman na mabait kang bata, no? Saka, nung una, nagpasalamat ka rin naman sa kanila, eh. Minamasama kasi nila na wala ka daw respeto, utang na loob. Eh, nakita ko, nagpasalamat ka doon. Sabihin na natin, tanggalin na natin yung mga issue na yon. Ano yung masasabi mo sa pamilya nila? Tanggalin natin yung mga issue at disregard natin. Ano yung masasabi mo sa pamilya nila in overall? Ano yung manggagaling sa puso mo? Ano yung gusto mong sabihin sa kanila in general? Kalimutan natin yung mga issue. Kumbaga sabihin wala pong issue muna. Ano lang issue? Ano sila? Parang actually mabait po talaga. Mabait naman. Okay. Ano po sila, kumbaga willing silang maging maging mabuting tao. Okay. Talagang ganun. Pero not all the time. Kumbaga syempre yung discipline doon. Pero yung totoo mabait po talaga. Mabait magaling talaga. Sila, marunong sila makisama. Okay. Alam nila yung mga kumbaga sa family na meron pa rin nandun po yung love sa loob ng bahay. So ano yung gusto mong message sa kanila, na magpapasalamat ka ba sa kanila or may mensahe ka sa kanila na pang pinaling message sa kanila? Ako po syempre nandun po yung salitang salamat para sa kanila. Syempre. Okay. Ayoko po na parang di po agad tumalis po ako doon na wala is parang wala na pong disiplina, wala na pong respeto sa kanila. Okay. Pero gusto ko pa rin po magsabi na thank you po sa inyo kasi kung di po dahil sa inyo is wala ako dito. Pero unang-una sa lahat is kung di dahil kay Lord wala tayo dito. Yun yung importante. Kasi minsan nakikita ako sa mga tao parang ginagawa ng Diyos eh. Hindi naman sila yung Diyos eh. Which is kay God naman talaga dapat yung credit ng lahat. Kaya yun, thank you po sa kumbaga kahit sa loob na 5 taon na pagsama po natin is kumbaga nagkaroon tayo ng relationship between father and son. Kumbaga nasira lang kasi may mga bagay-bagay na misinterpret and then minsan sinisisi pa sa mga wakwak. Yes. Na which is biblically naman talaga si Satan naman yung it's either sa inyong dalawa may nagpadala sa tukso ni Satan na nagkaroon ng hindi mo po ako nagpadala sa contest. Mayroong tulad niya nagalit, humantong sa na hindi matuturing mo ba ang disiplina yon yung ginawa niya sa'yo or abuse na ba talaga yon sa'yo or discipline pa rin? Yung mga nangyaring sa'yo? Actually, magkakaiba po ng generation. Okay. Di ba? Oo. Sa generation po nila, normal lang nasaktan yung bata. Okay. Normal. Pero sa generation ngayon, bawal mo nasaktan ng bata, pwede kang makasunod. Ito po yan. Kaya paano po nila masabi na discipline yun kung sinasaktan mo ang bata? Kaya wag niyong dadalhin, kaya payo ko lang din po sa lahat na po, generally. Okay. Mga magulang, kahit kanina kung may mga anak man po kayo, na wag niyo pong dadalhin sila sa generation niyo. Oo, kasi sinasabi nila, sinasako pa daw ng mga bata noon eh. Nakakaranas pa sila ng pagsasako, binibitin pati warik. Kaya wag na po, kumbaga sabi ko nga po sa inyo, payo ko lang po sa lahat ng mga magulang na nanonood, is dapat wag po natin silang dalhin sa kung ano po yung generation na kalakihan natin, kung pinapalo tayo ng 2x2 ng daw ng bayabas, yung sanga ng bayabas. Okay. Diba? Kumaga, wag na po natin silang dalhin doon kasi iba na po yung ngayon eh. Ngayon, may mga rules na yun na bawal mong saktan yung bata. Diba? Mayroon ng law na bawal mong saktan yung bata. Kaya siguro tayo mga tao, or tayo mga magulang, kayo pala, tayo tuloy. Kayo mga magulang ka din eh. Pero para sa akin, personality, hindi ko gagawin po yung anak ko. Pero may discipline, pero in other way. Okay. Hindi yung hindi ko sasaktan. Kumbaga, pag-discipline ko siguro, lang. Sige, kung di mo gagawin yung ganyang bagay, ipapakita ko lang sa kanya kung ano yung mangyayari sa'yo.
Sige, kung di ka maliligo ng ano, tingin mo ba magkakaroon ka ng kaibigan? Ganun lang po ba? Kahit simple. Okay. Isang doon pa rin yung love. Okay. Hindi ka gumagamit ng dahas. Okay. Di ba? Kaya siguro, payo ko lang din po sa inyo na mas maging ano po tayo, kung magdidiscipline tayo, is dignan po muna natin. Double ingat. And besides, sa nakikita ko kasi, di ba, hindi ka naman legally adopted. Hindi mo naman sila talaga tunay na magulang. Kaya naiintindihan ko na masasaktan ka talaga kasi hindi mo sila magulang. Pero pag magulang mo kasi yung gumawa ng ganun sa'yo, parang iba rin kasi yung pakiramdam, di ba? Pero dahil ibang tao siguro sila, masakit yan Kasi di mo naman sila kadugo tapos masaktan ka ng ganun. Actually, ibang feeling nun pakiramdam ko lang Actually, kung maniniwala po kasi, hindi. Lola't lola, nanay, tita, tito ko, hindi pa ako nasaktan. Hindi ka nasaktan? Yes. Ito ba, lalo na po yung lola't lola ko, tuwing na may mga ano, di pa po ako napala, di pa ako napubuhatan ng kamay. Nasaan na sila ngayon? Wala na? Yung lola't lola ko po is, si mama mo? Sa Manila. Si mama mo, yung discipline na ginagawa sa'yo ni mama mo before? Ano po, may sinasabihin niya po ako. Talagang sinasabi niya. Okay. Pero hindi siya yung gumagamit ng das, hindi niya. Nung time na bakit ka na nga, throwback lang tayo ng kunti medyo refreshing lang. Bakit ka na nga napapunta nun sa Divisoria kay Martin? Ayun po yung ano, yung sa stepfather ko po. Sa stepfather. Dahil sa stepfather. So, naiintindihan ko na yung dahil sa stepfather mo, umalis ka. Tapos ngayon, makakaranas ka na naman ng panibagong pananakit. Siyempre, masakit talaga yun. Hindi mo siya... Doble-doble na. Doble-doble. So, yun, kumbaga, dalang-dala ka na. Hindi mo na ma-take na mangyari ulit yun. Okay. So, yun, mga kapambihira. And na po muna siguro natin yung interview natin kay Kuya Dave ngayon. Yung susunod po is more on ano lang po sa kanya. Focus na lang po tayo sa mga plano niya sa buhay. Update natin sa kanya. Yes. Kasi ngayon, at least, naklarify na po natin yung mga issue. So, tapos na po yan. Gusto ko lang talaga magkaroon ng personal knowledge dun sa mga issue na yon. Although napagtutugma-tugma ko naman sa mga statement ng magkabilang kampo na si Dave ay nagsasabi ng totoo, mga kapambihira. So, sa next vlog natin, abangan nyo po. More on ano lang siguro. Kasi, sa ngayon, yung clarification lang muna. Sa mamaya, yung ano natin, yung next upload natin is more on sa mga plano niya sa buhay, sa mga nagmamahal. Para po ito sa mga nagmamahal sa kanya. Yun po, mga kapambihira. So, ayun po, at least thank you so much, Kuya Dave, na nakadaupang palad kita. At least nalaman ko yung totoo. Hindi ako nagkamali ng pagtatanggol sa'yo. And then, salamat kasi welcome niyo ako dito, ni Ninong mo. Parang feel at home lang ako dito. Hindi ko naramdaman na ilang kayo sa akin or natatakot kayo sa akin kasi 'di ba maraming mga basher na wag daw magtitiwala kay brother kasi ganyan. So last na tanong ko na lang, ano yung masasabi mo sa akin? Ano yung nakinig ka ba doon sa kanila or nagkaroon ka ba ng agam-agam sa kanila na Actually, di naman po ako nakinig kasi sabi ko nga po agabi na paano mo kikilala yung isang tao kung di mo kakausapin? Paano mabubuo yung tiwala niyo kung di niyo kakausapin? Paano mo siya kung di mo kakausapin, di ba? Okay. Kaya siguro ako di po naniniwala sa ganun. Kaya ako po yung tao na friendly po ako yun, napansin ko nga kay Kuya Dave, friendly talaga siya, hindi siya mahirap lapitan. Hindi kayo maboboring kasama si Kuya Dave. So, ayan. Thank you so much po, mga kapambira. Salamat po sa panonood. Thank you po, God bless. God bless po. God bless everyone. Thank you so much. And huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa ating channel and mag-leave po kayo ng comment and share niyo rin po itong video sa to para maging aware po ang lahat sa mga information na nilalaman itong videos na to. Thank you so much po. See you on my next vlog. Bye-bye.